Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinoproseso na mga dokumento para sa pagbabalik Pilipinas ni Alice Guo na inaasahang darating hating gabi mamaya mula sa Indonesia. Bago mahuli, nagpaabot na umano siya ng surrender feelers dahil sa banta sa kanyang buhay. Bagay na idinulog niya rin sa paghaharap ng Interior Secretary. Sa gitna ng lahat ng yan, si Guo ay nakuha pang makipag-selfie sa mga opisyal. At mula sa Jakarta, Indonesia, nakatutok live si John Consulta. John. Mel, Evil, Vicky, opisyal na ngang na-turn over ng Indonesian authorities itong si Mayor Alice Guo sa law enforcement groups ng Pilipinas. Sa katunayan, ilang segundo pa lang ang nakakaraan nang makaalis na itong convoy ni Mayor Alice Guo na maghahatid sa kanya sa passport na siya namang babiyahe patungo dyan, pabalik sa Pilipinas. Pasado alas 12 ng madaling araw, oras dito sa Jakarta, Indonesia, nang dumating ang mga tauhan ng NBI at Bureau of Immigration o BI. Sila rin ang DOJ team na sumundo kina Sheila Guo at Cassandra Ong noon. At tumutok sa paghahanap kay Alice Guo, katuwang ang kanilang Indonesian counterparts. Pero para mapabilis ang pag-uwi kay dismissed Mayor Guo, dumating din pasado alas 3 ng madaling araw sina Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Marbil. Mahigit 10 na lahat ang susundo kay Guo. Kaya bukod sa paghaharap ng NBI at Bureau of Immigrations ng Pilipinas sa immigration officials ng Indonesia, we have process. The process first for like Sheila and Cassandra. Yes. We are trying to coordinate with the Indonesian police to fast track all the documents. We just waiting from the police. may sarili ring pulong ang Interior Department at Pulisya ng Pilipinas sa Indonesian Police naman. Ayon sa BI, ilang beses nagpalipat-lipat ng pinagtataguan si Guo. Sa mga litratong ito, aking nakuha sa isang source na nakuha sa iba-ibang lugar sa Indonesia, makikita siyang may kasamang lalaki at maiksi na ang buhok. Bago naman siya naaresto sa townhouse na ito sa Tangerang City sa Indonesia, ay nagpaabot si Guo ng surrender feelers sa DOJ tracker team. Based dun sa information na binato sa akin ng ating informant, sinasabi na takot din daw siya, sinasabi niya, sa Chinese mafia. Tukoy na rin ng BI ang mga personalidad na tumulong umano kay Guo para makapagtagaw sa Indonesia. Mga kapuso, kasama natin ngayon ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation at ng Bureau of Immigration. Sulukuyang naglalakad kami ngayon papunta sa aming sasakyan na van. At ito ay paghahanda na para pumunta sa isang tanggapan dito sa Indonesia. Sa ganun na magkaroon na ng coordination sa mga Indonesian authorities bilang paghahanda na rin dito sa napipintong pagbiyahe ni Mayor Alice Guo pabalik ng Pilipinas. Dakong alas 4 ng hapon, magkakasama na ang NBI, BI, PNP at ang Interior Secretary na makapulong ang Indonesian authorities para plansyahin ang mga requirements ng deportation ni Guo. Yung mga dapat na pag-usapan ay napag-usapan na namin. Ngayon, wala nang balakid. Kukunin natin si Alice, inaalis ang papeles at iuwi na natin sa Pilipinas. Kasunod nito, nakipagpulong sina Abalos at Marbil sa mga police officials sa Indonesia upang magpasalamat. Maya-maya pa, iniharap na kay Abalos si Guo. Alice, ikaw pala si Alice. Hindi kita nakikila. Tayo before. Saan? Tarlac po, Sek. Ando ka ba nung mayor ka nun? Opo. Ando sila, no? Sila governor? Opo, Sek. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sa live stream ni Abalos sa Facebook, maririnig sa isang punto si Guo na humingi ng tulong kay Abalos dahil sa umano'y death threat, pero nawala ang audio sa tugon ni Abalos. Sek, patulong. May death threat po kasi. Di bale, basta importante. Totoo, tingnan natin ito. Ha? Kaya nga, kumuha na kami ng private plane dito para maano. Kasi ako tingin ko para ngayon Chinese. Kasunod dito ay pinroseso na ang mga papeles ni Guo. Ipinakita rin ni Guo ang kanyang Philippine passport. Dito na mga kapuso sa ating likuran si Mayor Alice Guo at nagsisimula na itong turnover mula sa Indonesian authorities papunta sa mga otoridad ng Pilipinas, sa BI, PNP at makikita natin ngayon. Nilba na siya ng dokumento at
sisikapin na ngayong araw na to ay mailipad na pabalik ng Maynila. Ito si Mayor. How are you, ma'am? How are you? Very good. Sa isang punto, nakapag-selfie pa sa kanya ang ilang opisyal mula sa Pilipinas at maging sa Indonesia. Okay. Ma'am, dito ma'am. You're going home. How do you feel? I'm good. I'm good. Yeah, I'm good. Are you okay now? Yeah. I'm good. Yung mga accusations sa'yo, you're confident you can answer it? Are you going to go? Are you going to respond? Wala po muna Yes. Ma'am, may death threat ka daw. May death threat ka daw. May death threat ka daw, ma'am. May death threat ka. Sorry pa. Ma'am, may death threat ka daw. You media, stop. You media, downstairs. Pagkatapos ito ay dinala na si Guo sa Immigration Office ng Indonesia. So why are you here in Indonesia? Vicky, nagkaroon lang ng konting delay ng hindi nasunod yung pag-turnover dapat ng Indonesian Interpol sa Indonesian Immigration. Pero naayos na yon at inaasahan natin na yung ine-expect na 10:30 na arrival ni Alice Guo, kung hindi na magkakaroon ng aberya, ay maaaring ma-extend na lamang ito ng alas 11 o 11:30 at malamang may bago mag-alas 12 ng hating gabi dyan sa Pilipinas ay nandyan na si Mayor Alice Guo. Vicky. John, napansin namin na parang masaya no, si ex-Mayor Guo, na parang hindi siya arestado. May video pa nga na kinindatan niya kayo. Kwento mo na nga sa amin yon, John. Actually, Vicky, medyo nagulat din tayo no, doon sa kanyang actuation na ine-expect natin nung umpisa na medyo magiging mailap siya, pero kabaliktaran dahil naging siya, very receptive, ngumingiti at at certain points tinatanggal niya yung kanyang mask para makipag-picture nga doon sa mga gustong magpa-picture sa kanya. Nag-umpisa to, Vicky, nung merong mga Indonesian authorities na lumapit sa kanya at nagpaalam, tapos nauwi na sa mga picture-picture. Hanggang sa meron na rin ng ilang sa ating mga opisyal dito sa Pilipinas naman ang sa tuwaan nila dahil nakuha na nga, ito nga, finally, si Mayor Alice Guo ay nagpa-picture din dito kay Mayor Alice. At sa ating pakikipag-usap kay Mayor Alice Guo, talagang masabi natin na parang she's putting up a happy front. Pero bakas natin na Vicky, no, kanina sa baba dito sa aking kitututunguhan at kinatatayuan na pwesto, nakita ko medyo napaluha siya. Lalo na nung naramdaman niya na eto na, no, kaharap niya na yung Indonesian media at yung Philippine media nasa likuran, nakita ko doon medyo nagpuna siya ng kanyang mata. At I'm sure ito, bakas na ramdam niya na yung malaking pagbabago sa buhay niya na mangyayari sa oras na makabalik na siya dyan sa Pilipinas. Vicky. John, di ba nakita natin nakikipag-selfie pa siya sa mga opisyal dyan, no? Ano ba yung general mood dyan nung nandun lahat kayo at pati yung Indonesian media? Yes, Vicky, talagang sa halip na matakot, sa halip na talagang makaramdam ng parang ilang game na game. Itong si Mayor Alice Guo na nakikipagpa-picture. Ang sinasabi lang niya no interview, no interview. Pero pag may lumalapit sa kanya, masaya siya nakikipag-interact. In fact, may mga small talks mga tayo naririnig doon sa ilang mga tao. Kaya nakakagulat dahil kumbaga parang naging malapit sa kanya yung mga taong nakasama niya, yung mga nakaraang araw na siya ay nahulit, nakulong. At lalo na doon sa part ng Indonesian authorities dahil marami pang bumati sa kanya. So dito, Vicky, talagang kumbaga parang kung ituring siya parang rockstar, no? Pero I'm sure pagbalik niya, pagsakay niya ng eroplano, doon na magkakaroon ng malaking pagbabago yung kanyang sentimiento, lalo na pag lumapag na siya dyan sa Pilipinas. Vicky. Oh, John, di ba sinabi mo kanina before 12 midnight, tiyak makakalapag na yung eroplano niya rito sa Pilipinas? Tama ka doon, Vicky, kasi dito sa ating lugar sa Indonesia ay yung biyahe pabalik dyan sa Pilipinas ay 3 hours. No? Kung minsan, umaabot pa ng 3.5. So, yung time difference natin, ahead kayo ng 1 oras dito sa kumpara dito sa Indonesia. So sa ating taya, kung siya ay babiyahe, aalis dito ng between 6 to 7 plus 3 to 4 hours, bago mag alas 12,
asahan na natin na sasalubungin na si Mayor Alice Guo dyan ng napakaraming tao at lalo-lalo na excited na siyang mapakinggan at marinig, lalo na ng ating mga miyembro ng Senado na naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Vicky. John, panghuli na lang, alam na ba natin kung anong flight ang sasakyan ni Alice Guo pabalik ng Pilipinas? Vicky, isang private plane na kinuha ng DILG at ng PNP ang gagamiting eroplano. Ang unang talagang plano ay ng BI at NBI ay eco-commercial flight itong si Mayor Alice Guo, katulad ng ginawa kay Cassandra Ong at kay Sheila Guo. Pero sa pagkakataong ito, Vicky, ay mismong si Secretary Benor Abalos pa ang talagang dumating at kasama nga niya si Chief PNP Romel Marbil. Talagang nag-effort talaga sila na pumunta rito at ang kanilang sinabi ay yun na nga, meron tayong nakuhang picture ng isang flight manifest na nakasulat doon yung pangalan ni Mayor Alice Guo, Vicky, na kasama na siya sa pasahero na sasakay dito sa eroplanong ito na magbabiyahe sa kanya pabalik sa Pilipinas. Pero ito, Vicky, no, talagang malaki yung pagkakaiba nito kasi itong flight na to ay isang private plane, no, na iilan lamang ang sakay. Doon sa ating impormasyon na kalap, Vicky, ay 8 pasahero lang ang kasya sa loob ng eroplanong ito. Kaya ang ating ina-expect dito, Vicky, ay talagang espesyal, no? Yung kumbaga yung itong VIP or very important prisoner, yung bit-bit itong si Secretary Abalos at si General Marbil pagbalik niya sa Pilipinas dahil alam naman natin kung gaano kalaki yung talagang usapin na likha ng pag-alis ni Mayor Alice Guo. In fact, kanina, Vicky, sinubukan natin tanungin si Mayor Alice, no, ng ilang mga katanungan. Kasama na dyan, kung siya ba talaga ay umalis ng Pilipinas sa pamagitan ng eroplano o bangka, no? Pero naging mainap siya sa kanyang mga pagsagot. So, antabayan lang yan sa inyo lang bola, Vicky, sa kanyang pagbalik dyan sa Pilipinas. Alright, maraming salamat sa iyo, John Consulta. Ididiretso sa PNP Custodial Center si Alice Guo para ideteni pagkatapos ng gagawing pagsusuri sa kanya sa paliparan. Bukas naman, haharap siya ulit sa Senado kung saan huli siyang nakita ng publiko noong Mayo. Ang iba pang detalye sa pagbabalik ni Guo, alamin sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi? May mahigpit na seguridad dito sa labas at loob nitong isang pribadong hangar dito sa General Aviation Area ng Ninoy Aquino International Airport kung saan inaasahang didiretso ang pribadong jet lulan si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Dito na nga rin inaasahang isasagawa ang kanyang medical evaluation at booking procedure. Pagkagaling ni dismissed Mayor Alice Guo sa Indonesia at pagkalapag sa Pilipinas, sa mismong holding area ng hangar ng paliparan na siya isasalang sa booking procedure, pati medical at physical examination. Pagkatapos ay i-detain siya sa PNP Custodial Center. Bukas na siya dadalhin sa Senado. Una siyang humarap doon nitong May 7 bilang bahagi ng investigasyon sa mga pogo dahil iniuugnay siya sa illegal umanong pogo sa Bamban Tarlac na sangkot umano sa scamming at kung saan may mga nasagip sa tinorture umanong tauhan. Hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas. May 22 naman nang questionin ng Senado ang kanyang pagkakakilanlan. Tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Di na siya muling sumipot sa mga pagdinig at idinahilan sa isang liham ang kanyang physical at mental health at death threats umano. Kaya inisyu ng Senado ng arrest order noong July 11. Wala mang record ng pag-alis ng Pilipinas. Napag-alaman kinalaunan na may record ang Malaysian immigration ng pagdating ni Guo sa Kuala Lumpur noong July 18. May record din ang pagdating niya sa Singapore noong July 21. Sa kabila niyan, iginit ang abogadong nagnotaryo ng counter affidavit ni Guo sa isang human trafficking complaint na nakaharap niya si Guo noong August 14. Tinanong ko po kasi siya Mayor Alice Guo, sabi niya sa akin, alis na lang po. Yun po ang sabi niya sa akin. Pinagdudahan niyan, lalo't ayon sa Bureau of Immigration ay dumating sa Indonesia si Guo noong August 18, kasama ang sinasabing kapatid niya na si Sheila Leal Guo at kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Leong.
August 20 nang mamataan muli si Guo sa isang airport sa Indonesia. Araw kung kailan dinadakip ng Indonesian authorities sina Sheila Guo at Ong. August 22 nang dumating sila sa Pilipinas. Hanggang nitong September 4, nadakip naman si Alice Guo sa tinutuloy niyang apartment sa Tangerang City, Indonesia. May inaalam pa natin kung may mga legal team na sasalubong dito kay Alice Guo pagdating niya dito sa Pilipinas. Sa huling abiso naman ng PNP Mel ay inaasang makakapasok ang media para saksihan ang pagbabalik ni Guo dito sa Pilipinas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sasalubungin si Alice Guo ng bagong isyong warrant of arrest mula sa korte sa Tarlac, kaugnay ng pogo sa Bamban. Posibleng masundan niya ng iba't iba pang reklamo na inihahanda na. Nakatutok si Chino Gaston. Patong-patong na kaso ang naghihintay kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa kanyang pagbalik sa Pilipinas. Sasalubungin agad siya ng inisyong warrant of arrest ng Korte sa Tarlac para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa paggamit umano sa kanyang pwesto para paboran ang Baofu Land na nagpaupa ng lupa sa Pogo sa Bamban. Sabi naman ng Justice Secretary sa budget hearing ng kanyang kagawaran sa Kamara, anumang araw ay isasalang sa korte ang reklamong qualified human trafficking. Posibleng maharap din umano si Guo sa mga reklamong money laundering at tax evasion. Meron siyang kaso na non-bailable. We expect it to be decided very soon. Ng prosecution, pag finasa court yan, no bail yan. Hindi nag-aalala si Remulla sa posibilidad na muling tatakas si Guo dahil oras na may naisampang kaso sa korte. Sabay na ring lalabas ang whole departure order laban sa mga akusado. Hiwalay pa ang pagpapakansela sa kanyang birth certificate at ang pagkwestiyon sa kwalifikasyon ni Guo na umupo bilang mayor. May inihain na kaugnay niyan ang Office of the Solicitor General. The other petition that we filed in late July was the petition for quo warranto, based principally on Alice Guo's ineligibility and secondarily for acts committed that would result in the forfeiture of her position. May kinakaharap ding reklamong material misrepresentation si Guo sa COMELEC dahil sa mga maling personal na impormasyon sa kanyang Certificate of Candidacy nang tumakbo siyang mayor sa Bamban. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Tikom ang bibig ng ambasador ng Indonesia kaugnay ng mga ulat na hiniling ng kanilang gobyerno na kapalit ni Guo ang isang Australiano na wanted doon at nahuli sa Pilipinas. Sabi ng PAOK, sakaling mang totoo, hindi lang Indonesia ang may interes sa suspect. Nakatutok si Salima Refran. On your knees, on your knees, on your knees, on your knees. Guys, behind your back. Yes. Okay. Sa bisa ng Interpol Red Notice, inaresto ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration ang Australianong si Gregor Johan Haas sa Bogo, Cebu noong Mayo. Ang United States DEA o Drug Enforcement Administration pa raw noon ang nag-alerto sa BI sa galaw ni Haas. Nakonektado umano sa Sinaloa Drug Cartel ng Mexico na nasa likod raw ng pagpasok ng malaking bulto ng droga sa Indonesia. Si Haas nananatili sa BI Detention Facility sa Taguig hanggang sa ngayon. Nabalik sa headlines ang pangalan ni Haas matapos ma-report ng iba't ibang news agency sa Indonesia na hiningi umano siyang kapalit sa naaresto doong si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Matipid ang sagot ng Indonesian Ambassador to the Philippines nang tanungin tungkol dito. I cannot make any statements on that because the talks have only just started this morning and I think it's only about to start. So I don't have any information to disclose. Pero sabi naman ng Philippine Embassy sa Indonesia, so far wala pa kami information na ganyan. Ang Justice Department, wala pa raw natatanggap na opisyal na request tungkol dito. Wala ho kaming contact with anybody about the prisoner swap. Nabalitaan ho namin through Indonesian media actually. Ang prisoner swap po, yan po ay trabaho ng DFA. Kung meron pong request ang Indonesian government, sa DFA po padadaanin yan. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK dumistansya rin sa issue. Pero sinabing kung totoo man, hindi lamang Indonesia ang may interest dito. Ang maliit lamang hiccup dito is that the subject person is also an Australian national. So
siyempre, Australia will come into equation. So pag-uusapan po yan if ever that is true. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. Perwisyo para sa mga pasahero at motorista ang baha sa MacArthur Highway sa Valenzuela City dahil sa malakas na ulan ngayong araw. Nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Emil, dahil nga sa mga pagulan, baha na naman ang ilang lugar dito sa Valenzuela City. Ang ilang kalsada nga, Emil, hindi na madaanan ng light vehicles. Nagkabuhol-buhol ang trapiko sa bahaging ito ng MacArthur Highway sa Valenzuela City. Sa taas kasi ng baha, napaatras na ang ilang sasakyan. Sa taas ng baha sa bahaging ito ng MacArthur Highway sa Valenzuela City, bumalik na ang ilang sasakyan. Meron namang ilang mga rider na mas piniling itulak na lang ang kanilang mga motorsiklo, makadaan lamang sa lugar. Sir, ano balak mo gawin? Ay, kailangan makauwi, ma'am, kaya tinulak ko na lang. So hindi mo na paandarin? Ay, hindi ko naman, baka mamaya pasukan ng tubig. May mga nag-alangan at di na nakipagsapalaran sa baha. Tutuloy ka, sir? Nagdadalawang isip pa po. Bakit po? Medyo mataas, baka hindi kayanin ng motor. Babalik na lang ako, maliit kasi motor ko, hindi kaya. Baka tumirik. Pahirapan din ang pagsakay, kaya may mga commuter na no choice kundi sumuong sa baha. Sa Bianan po, susunduin po namin. Nandun po kasi tinawag ng amo niya, naglinis ang bahay. Baha po kasi. Bakit tayo sumusuong sa baha? Kasi po, senior na po kasi yun. Kaya susunod. Wala po baha din po sa amin. Abuti na daw po yung ibang gamit Kaya po napauwi. Opo. Mahirap po sumakay. Sa Polo naman, lubog na rin sa baha ang simbahang ito. Hanggang hita ang tubig sa barangay poblasyon. Kung tutuusin, sanay na raw sa baha ang mga nakatira rito. Pero mahirap pa rin daw ang ganitong sitwasyon. Mahirap kasi magugutom tayo pag hindi tayo lumusong Mahirap talaga. Sige, unang-una sa hanap buhay. Bakit kayo sumusuong sa baha, ma'am? No choice po. Kailangan ko bumili ng ulam. Delikado naman po. Kaya lang kailangan talaga. Kasi wala po kaming kakainin. Pati ang may mga negosyo na perwisyo. Gaya sa amin may negosyo. Apektado po kami lahat dito. Buti may nabili pa rin kahit paano. Kahit paano. Meron naman po. Hirap. Sa palaran pa rin talaga. Ang ilang batang ito naman, di na nila alintana ang panganib ng pagsiswimming nila sa baha. Di ba malamig? Di po. Pero nakakatakot mag-swimming sa baha Alam mo delikado? Opo. Bakit? Kasi po baka po magkasakit ka. Yun naman pala. Bakit nagsiswimming ka pa? Kasi masaya po Emil, gaya si sitwasyon kaninang umaga, may mga ilang motoristang sinusubukan pa rin makarating or makadaan dito sa ating kinaroroonan dito sa MacArthur Highway, pero talagang wala. Hindi na talaga sila ikangay ng ahas pa dahil hindi kakayanin kaya bumalik muli. Bagamat, Emil, kung ikukumpara kaninang umaga, humupa na ng konti lang naman ang baha dito. Ay, ang problema, Emil, eto, at tuloy-tuloy na naman ang buhos ng ulan. Emil. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Hirap pa rin madaanan ang maraming kalsada sa Bulacan dahil sa baha mula sa umapaw na ilog. Sa isang tulay nga sa bayan ng Santa Maria, lagpas tao ang tubig. Tuwing panahon ng habagat, bantaraw ang Marilao River sa mga kalapit na barangay. Madali kasi itong umapaw dahil mababaw umano. At tuwing umaapaw, kagaya kaninang umaga, inaahon ng ilog ang basura pabalik sa mga bahay. Marumi na ang baha rito sa barangay Tabing Ilog sa Marilao. 4 na araw ng kasama ng mga residente ang palutang-lutang na basura. Sa kahabaan naman ng MacArthur Highway, ilang parte ang lampas gutter ang baha, kaya may mga sasakyang nag-aalangan tumawid. Madalang ang pasada kaya unahan sa pagsakay ang mga pasahero. Mula Marilao, papuntang May Kawayan, kita mula sa highway ang lubog pang mga komunidad, pati mga subdivision. Ang mga negosyo mukhang malabo pang makapagbukas. Sa May Kawayan naman, May Kawayan River ang dahilan ng pagbaha. Nakakapag-swimming ang mga taga rito sa ilog dahil hindi na raw rumaragasa ang ilog, hindi kagaya kahapon. Pero mataas pa rin ang ilog, kaya lubog pa rin ang kalapit na Barangay Lawa. Hindi na po maalis yung tubig. Mataas yung sa dike.
Itong baha na Enteng na to, nagtataka kami, 4 na araw na hindi siya bumababa. Pero yung Carina, isang araw lang, naka-staycation yung Bagyo. Baha rin ang mga bayan ng Balagtas at Giginto. Sa bahagi ng MacArthur Highway sa Wawa, Balagtas, hirap na dumaan na maliliit na sasakyan. Hindi rin madaanan ang Makaiban Bridge na nag-uugnay sa Barangay San Jose, Patag at Barangay Tumana sa Santa Maria, Bulacan dahil sa lagpas tao na taas ng tubig. Patuloy din ang pagpapakawala ng tubig ng Bustos Dam na aabot sa 522 cubic meter per second na maaaring makaapekto sa mababang lugar gaya ng Kalumpit, ng Hagonoy at Paumbong. Malaking konstelasyon na sa mga taga rito na kahit papaano ay patila-tila yung ulan sa maghapon kaya hindi nakakatodo ng taas yung level ng tubig at naiiwasan yung flash flood. Pero syempre Mel, ang inaasahan nila ay yung talagang kahit ambon ay wala na dahil kahit wala yung malakas na ulan, basa pa rin ang mga taga rito. Live mula rito sa May Kawayan, Bulacan, Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Salamat sa iyo, Mark Salazar. Maki-update na tayo sa lagay ng panahon kasama ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Mor. Salamat Sir Emil. Mga kapuso, may bagong low pressure area ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa bandang silangan po yan ng extreme northern Luzon, pero sa ngayon po sabi naman ng Pag-asa, mababa po yung tsansa nito na maging bagyo o pumasok dito sa loob ng ating PAR. Wala rin po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa dahil nga napakalayo po niyan dito sa Pilipinas. Dito naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility, mapapansin po ninyo yung mga makakapal na kumpul po ng ulap dito. Sa silangan din po yan ng Luzon at yung mga kumpul ng ulap na yan, posible pong maging low pressure area at may chance rin na maging bagyo. Kung titingnan naman natin yung wind forecast map ng Metro Weather, early next week po may isa pang sama ng panahon dito po yan sa Pacific Ocean na lalapit at posible po yan pumasok nga dito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Base po sa ipinapakita ritong sirkulasyon, ayan po ay maaaring bagyo na kapag pumasok dito sa ating boundary. Mga kapuso, pwede pa pong magbago yan kaya patuloy po nating imomonitor sa mga susunod na araw. Samantala, yung dating bagyong Enteng o yung bagyong Yagi sa international name, matapos pong lumabas sa Philippine Area of Responsibility, lalo pa po itong lumakas at isa na po yan, super typhoon. Umaabot pa rin yung bahagi ng kaulapan yan sa ilang bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa may extreme northern Luzon, kasabay po nito yung patuloy nitong paghatak sa southwest monsoon o yung hanging habagat. Base nga sa datos ng Metro Weather, may chance pa rin po ng ulan bukas sa western sections ng Luzon. So kasama po dyan ang Ilocos Provinces, ganoon din po ang Pangasinan, Zambales, Bataan at ilang bahagi po ng Mindoro Provinces. Inaasahan po natin may mga malalakas sa pag-ulan pa rin at pagsapit po ng hapon, mas malawakan na po yung mga pag-ulan. Kasama na rin dito yung Cagayan Valley, Cordillera, pati na rin po yung iba pang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, ganoon din po dito sa iba pang bahagi ng Mimaropa. Bahagya naman po mababawasan yung mga pag-ulan, dito po yan sa ilang bahagi ng Bicol Region. So nakikita po ninyo yung mga nagkukulay pula at kulay orange dito po sa ating legend. Ibig sabihin po niyan ay mga malalakas na mga pag-ulan. Kaya posible pa rin po itong magdulot ng mga pagbaha o kaya naman ay landslide. Kaya mag-ingat at maging alerto pa rin. Sa Visayas at Mindanao naman, maaliwalas at halos wala pong ulan sa umaga. Pero pagsapit po ng hapon, may mga kalat-kalat na pag-ulan na po. Dito po yan sa May Aklan, Antique, Negros Island, Cebu, pati na rin po dito sa ilang bahagi ng Mindanao. Inaasahan din po natin yan kung saan meron po dito mga lugar na makakaranas ng mga malalakas na ulan dahil po ito sa localized thunderstorms na madalas nga pong maranasan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At para naman sa Metro Manila, posible pa rin po yung mga pag-ulan pero bahagya na pong mababawasan at maaaring hindi na po kasing tindi nitong mga nakalipas na araw. Pero kahit po mababawasan, meron pa rin mga pag-ulan. Kaya dapat po magdala pa rin ng payong at syempre po mag-monitor po tayo ng updates. At para naman sa mga mangingisda o yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, maalon at delikado pa rin pong pumalaot, dito po yan sa western seaboards ng Luzon, kasama po yan dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, down to Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.
Bagamat may iniindang spine injury, relieved na raw si world number 3 at Olympian pole vaulter EJ Obiena ngayong makakapagpahinga siya habang nagpapagaling. Ibinahagi rin ni EJ ang ilan sa kanyang plano nang bumisita siya sa Kapuso Network. Nakatutok si Darlene Kai. Puno ng pagpapasalamat sa Filipino Olympian and pole vaulter EJ Obiena sa mainit na pagtanggap at suporta sa kanya ng kanyang mga fans. To everyone, maraming salamat po for supporting me in Olympics. Bumisita siya sa GMA Integrated News kanina at game na nakiselfie. Matatanda ang maagang natapos ang 2024 season ni Obiena dahil sa kanyang spine injury. Pero sabi ni EJ, sa totoo lang ay relieved daw siya. There was a sense of relief, if I'm being honest. Like, okay, I get to heal myself, get to do what's necessary for my body. Dahil din sa kanyang spine injury, hindi na matutuloy ang Philippine International Pole Vault Challenge na magaganap dapat sa September 20. But it didn't really subside and it was worse in Celeste, lumala, like the spasming. There's no point in me pushing if I can't perform at the level that I need to be. Yeah, that's how my coach described it. Sa halip, magkakaroon siya ng meet and greet sa September 15 kung saan i-showcase daw ang pole vault at magkakaroon ng panel discussion kasama ang iba pang world-class athletes. Pero bukod dyan, magre-recover at magpapahinga raw si EJ. Sasailalim siya sa ilang linggong therapy para sa kanyang injury. Darating din daw sa bansa ang kanyang girlfriend na si Caroline. Pareho raw silang excited na maglibot sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. We're probably gonna drive somewhere. I'm not gonna disclose the place at this time. But yeah, we're gonna go around. She studies environmental sciences, and so I know that she wants to visit some stuff, and hopefully I'll have time to be with her while she does that. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Dahil sa bumabang sugar level, hindi na natapos ni Cassandra Leong ang pagharap sa pagdinig ng Kamara kahapon. Pero bago ma-ospital, inamin niyang nag-apply siya ng POGO license sa PAGCOR at binanggit din kung saan galing ang pondo para magpatayo ng mga gusali sa Porac, Pampanga. Nakatutok si Rafi Tima. Sa kanyang unang pagsalang sa Quadcom hearing ng Kamara, tumangging sumagot si Cassandra Ong kung saan siya nag-aral. Sa pagdinig kagabi, sinagot na ni Ong ang katanungan. Hindi po ako nakapag-aral. Hindi ka nakapag-aral? Nag-aral po, pero hindi po nakapagtapos. Wala kang school na pinag-aralan o doon ka nag-aral sa China, hindi sa Manila? Kick-out student po ako. Kick-out ka? Magaling. Ngayon lang ako nakakita ng hindi nag-aral at kick-out na magaling sumugot sa hearing na ito. Ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumagot, ang galing mo kami paikutin dito. Duda kasi ng mga kongresista, may kinalaman si Ong sa POGO at hindi lang siya nagpaparenta ng mga gusali tulad ng kanyang paulit-ulit na sinasabi sa pagdinig. Pero sa huli, umamin din si Ong. PAGCOR is not giving a license for apartments or buildings. They are giving licenses for POGO. What are you applying for? Yes po, Mr. Chair. What are you applying for? Nag-apply po kami for renewal po ng license po. Ng ano? PAGCOR po. Ng ano nga? PAGCOR po. We are preventing that Congressman Karap will again make a motion for contempt and consign you to Mandaluyong Correctional Institution. Now you answer me now, what kind of license did you get? Trying to get from PAGCOR? Mr. Chair, license to operate po ng PAGCOR. Ano? Anong to operate ng PAGCOR? Hindi pwedeng to operate ng PAGCOR. You applied for a license from PAGCOR. To operate what? To operate POGO po. Yun! Isa sa mga nais malaman ng mga kongresista, saan galing ang perang ipinagpatayo ng kumpanya ni Ong ng mahigit 40 gusali sa Porac, Pampanga. Ayon kay Ong, galing ang share niya mula sa namayapang ina. Pero hindi niya masagot kung saan galing ang pondo ng kanyang mga kasosyo. Hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Sigurado po ako, hindi po. So hindi. Sa isang punto, muling sinabihan si Ong kung payag siya maging testigo, lalo't duda ng mga kongresista. Dami lang siya ng mga POGO operators. Una na rin pumirma si Ong ng waiver para masilip ang kanyang mga bank transactions, pero tila umatras daw ito.
Hindi ko pa po totally wini-withdraw. Okay. Nung time na nangako po ako or nagsabi ako ng yes sa inyo is yung time na wala pa po akong kaso. As of now, I have 87 cases po. Dami ka lang dito. At merong mga tao nasa likod nito na hindi mo mabanggit, pilit mong tinatago sa amin. Di ba? Anong masasabi mo, Cassie? Hindi po ako dami. Sa ilang oras na pagtatanong kay Ong, ilang beses siyang pinagbantaang muling isa-cite in contempt. May ilang tanong pa rin kasing ayaw niyang sagutin. Sa isang punto, nagpaalam si Ong para pumunta ng palikuran. Pero hindi na siya bumalik at kalaunan sinabing bumagsak ang kanyang sugar level. Sa testimonya ng doktor ng Kongreso, hindi rin mabasa ng makina ang kanyang sugar level, indikasyon kung gaano ito kababa. Dahil dito, ipinag-utos ng Quadcom na itakbo na siya sa ospital para sa susunod na pagdinig, may pagpatuloy nila ang kanilang pagtatanong. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ibinasura ng Court of Appeals ang Temporary Protection Order ng RTC Branch 15 sa Davao City para sa Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa PNP, pagkumpirma ito na walang kinalaman ng naturang utos sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng PNP laban kay Kibuloy. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, natanggap na nila kahapon ang utos ng Court of Appeals. Giit niya, hindi sila hininga ng komento tungkol dito. Maghahain daw ang kanilang kampo ng motion for reconsideration sa Court of Appeals. Tinanggihan ng Office of the City Building Official ng Davao City ang request ng Davao Regional Police na makakuha ng kopya ng master at building plan ng mga istruktura sa KOJC compound. Ayon yan, sa dokumentong ipinakita ng pulisya, nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Sa video na galing sa legal team ng Kingdom of Jesus Christ, kita ang kahon daw ng mineral water at sa loob, meron daw cellophane na may laman umanong powder substance. Ayon sa kanila, ito raw ay semento na ipinapasok ng mga pulis sa KOJC compound sa Davao City pasado alas 7 Miyerkules ng gabi. Sa isa pang video mula rin sa KOJC, makikita ang ilang lalaki sa malalim na hukay. Ang isa sa kanila, naka-t-shirt na may markang pulis at naglalagay ng lupa sa isang balde. Hindi pa malaman kung kailan nakuhanan ang nasabing video. I don't think it's an AI or Photoshop because the photographs were consistent. No? And this is not the first time that we saw this. This is not the first time that I posted this. Kaninang umaga naman, sako-sakong basura ang inilabas ng kapulisan mula sa KOJC compound. Kabilang dito ang mga basag na salamin, caution tape at mga gamit na walis. Umaalma ang KOJC sa sinasabi nitong paghukay umano ng mga pulis sa basement ng Jose Maria College Building bilang paghanap kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy na may warrant of arrest para sa mga kasong human trafficking at child abuse. Hinihinga namin ng pahayag ang PNP pero nauna na nitong sinabi na aligasyon yan ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion kaya patunayan daw niya ito. Sinabi din ng Legal Counsel ng KOJC, nagsimula umano ang pagpupuslit ng bato, buhangin at simento nang lumabas ang impormasyon na magkakaroon ng investigasyon at inspeksyon ang Senado sa loob ng KOJC bukas, September 6. Kapansin-pansin din daw ang pagbaba ng bilang ng mga pulis na nagbabantay sa loob ng KOJC compound. Inalis na rin daw ng PNP ang kanilang truck na nooy nakaharang sa Emerald Gate. Maybe because of the report that there is going to be it's no longer a report, confirmed report that there is going to be a Senate investigation. There is a great reduction of the number of the police now in the compound. Ayon sa Police Regional Office 11, handa silang humarap sa pagdinig sa Senado. Pinaninindigan din nila na alinsunod sa Standard Police Operating Procedure ang kanilang ginagawa sa KOJC. Open naman ang Philippine National Police and I think well coordinated naman yan sa ating STG Commander. Kahit yung mga areas ma'am na restricted? Ang STG Commander na po ang mag-coordinate niyan sa Senate Committee kung ano po ang gagawin specifically doon sa lugar. Ipinakita ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III ang pag-deny ng Office of the City Building Officials sa kanilang request para sa master at building plan sa mga structures sa loob ng KOJC compound. Meron kaming mga previous attempts na kumuha. During the time is
ayaw namin kasi i-broadcast ang aming intention. Pero ayon sa Okbo, magagrant lang daw ito kung may balidong kautusan mula sa korte. Samantala, sagot ni Attorney Torion hinggil sa kasiguruhan ni General Torre na nasa loob pa ang mga target personalities. They have already made intrusive searches in all of the nooks and crannies of the KOJC and GMC. Only a fool and a stupid person would persist in his idea that he is correct. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Gusto na ring sumuko ng kapatid ni Alice Go na si Wesley, ayon sa abogado ng dismissed mayor. Sa Senado naman, hindi lang si Sheila Go ang piniga, kundi ang kinatawan ng resort kung saan umano dumaan ang grupo bago mag-abroad. May ka-look-alike lang umano roon ang dating alkalde. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Habang hawak ng mga otoridad si Alice Go sa Indonesia, piniga naman sa Senado ang kaanak niyang si Sheila Go sa kung paano sila nakalabas ng dismissed mayor sa Pilipinas. Nanindigan si Sheila na dumaan sila sa dagat patungo sa Sabang, Malaysia bago pumuntang Indonesia. Saang pier kayo sumakay? At hindi ako maniniwala na hindi nyo maalala yung basic details nito. Ang alam ko kasi papuntang dumaan kami sa Manintawag ng toll gate papunta Skyway. Dumaan kayo saan? Sa toll gate ng Manintawag. Balintawak? Pagpuntang Skyway. Papuntang Skyway. Tapos? Diretso na yan. Hindi ko alam kung saan na yun. So, pa-south kayo? Hindi ko alam. Alam na namin yon. Ang hirap paniwalaan actually na tatlo kayo, ni na Alice, bilyones ang pera ninyo, pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Dahil nasampahan na si Sheila ng reklamong money laundering, may paalala ang isang senador. Gusto lang namin paalala sa iyo, yung 87 counts, isang kaso mo pa lang yon. Napakadami pa na susunod. Hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin. Hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin. Sabi ng Anti-Money Laundering Council, karamihan ng mga transaksyon sa mga accounts ni Alice ay daan-daang milyong pisong cash na hindi tugma sa kanyang kita. This is the bigger crime. Putting up a building that we don't know how the money came in. Yun ang aking punto. And I'll show that the same phenomena in Porac. No? So ang punto ko, nalalampasan tayo ng money launderers na hindi natin alam. Inusisa rin ng mga senador ang law enforcement agencies kung paano nakapuslit sina Alice at kung posibleng nag-private plane ang grupo. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala sa manifest ng mga private plane ang pangalan ni Alice at mga kasama nito. Ininspeksyon naman umano ng PNP, Bureau of Immigration at Bureau of Quarantine ang lahat ng pasahero ng private plane kung tugma sa manifesto. Humarap din sa Senado ang kinatawan ng Emon Pulo Beach Resort sa Zambales kung saan umano namataan si Alice nitong Hulyo. Siya po yung front desk po namin sa Emon Pulo. So baka siya po yung napagbibintangan na nagpunta po ng Emon Pulo. Pero noong nakaraang taon, naging bisita umano nila ang grupo ni Alice bagamat wala umano siyang kaugnayan doon. Sila nag-swimming and then nag-land din po yung helicopter nila doon. And then siguro po mga 2 o 3 balik po yung helicopter with I think mga 20 plus po sila, madam. Inireklamo pa ng kinatawan ng resort ang kawalan umano ng search warrant ng PAOK na dumating sa resort nitong Agosto kaugnay ng umano'y Alice sighting. Paliwanag ng PAOK, may mission order sila mula sa Bureau of Immigration. During the last public hearing po ng subcommittee, we already recanted, so to speak, our information. We do apologize for the inconvenience that they have caused, but I hope, Your Honor, we cannot apologize that we have to perform legitimate law enforcement functions. Hindi naman nakadalo sa hearing si Cassandra Leong na nakakonfine sa ospital dahil sa low blood sugar matapos humarap sa pagdinig ng Kamara kahapon. Wala rin si Mayor Liseldo Calugay ng Sual, Pangasinan dahil may dengue umano ito.
Tinanong din si Sheila tungkol sa negosyo nakapangalan sa kanya sa Suwal, Pangasinan, pero sinabi niyang posibleng ginamit lang ang kanyang pangalan. Sa panayam ng media, sinabi naman ni Attorney Stephen David na gusto na umunong sumuko ni Wesley Guo ngayong nahuli na si Alice. Gusto rin niya sumuko. Detail, hindi ko masasabi. Siyempre, dumadating yung point ng isang tao yung nadi-discourage ka, di ba? Kasi yung makasama mo, nandyan na lahat, di ba? So, para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Pinag-usapan ng tila shocking revelation ni Encantadia Chronicles Sangre star Bianca Umali sa It's Showtime. Nagsabi ka sa akin, papakasalan mo ko. Hindi mo alam anniversary natin. Yan! Ang hirit ni Bianca sa contestant ng Kaloka-like Phase 4 segment na kamukha ng kanyang real-life boyfriend na si Ruru Madrid. Pinupangan ni Meme Vice Ganda. May tinatagong proposal ba si Bianca? Sa isang event, hiningan namin ng reaksyon si Ruru tungkol dito. Simula naman ng unang beses kong nakasama at nakilala si Bianca, pinangakuan ko na siya agad niyan. Hanggang pangako lang muna tayo. Oo, kailan mo ko pakakasalan? Malalaman natin yan sa susunod na kabanata. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Mama. Thanks, Iya. Sa panglimang pagkakataon. Oo, baby number 5. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.